Sapat daw po ang supply ng langis sa Pilipinas para po sa 52 araw. Malaking tulong nga daw po din bilang dagdag na supply ang 329 na mga bariles ng diesel na natanggap po ng Philippine National Oil Company. Sabi pa ho ng palasyo, pinagpipilitan daw po ni Pangulong Marcos Jr. sa Energy Department na huwag hayaang maputol ang supply ng petrolyo sa bansa. Sa ngayon po, higit ng 470 bariles ng langis ang pumasok sa bansa. Nakumpirma na rin po ang order ng bansa ng 1,000,000 bariles. Para ho naman daw matiyak na manatiling stable ang supply ng kuryente ay pinabibilis daw po ang paggawa ng 22 renewable energy projects. Target naman ng DSWD na makagamit na ng e-wallet sa susunod na round ng pamamahagi ng ayuda sa mga transport worker. Sa programang ito, sinabi po ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na nakikipag-ugnayan na sila sa ilang financial service provider. Inaasahang makatutulong ang digital na sistema na mapabilis ang verifikasyon ng benepisyaryo at maging ng pamamahagi ng ayuda. Paliwanag ni Dumlao, mainam naman na manual ang unang distribution ng ayuda para makabuo ng master list ng mga transport worker. We needed to establish na legitimong drivers po yung ating pong mabibigyan ng tulong. Wala po tayo kasing master list ng drivers, kaya kinakailangan natin talaga ng verification process. And the only way to verify if they are indeed drivers is to require physical presence and for them to present their driver's license. Yan nga po ang tinig ni Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. Higit po namang 1,000 mga agri-truckers ang inaasahan daw po makikinabang sa isang buwang toll waiver para sa mga truck na meron pong kargadang produktong agrikultural. Ayon sa DA, maaari daw makatipid ng hanggang 150 milyong piso sa isang buwan ang mga agri-truckers dahil po sa libreng toll. Nagsimula nitong Lunes ang isang buwang free toll assistance program ng pamahalaan na inaasahan daw po makakatulong para mapigilan ang pagsipa ng presyo ng pagkain. Pero ayon sa DA, nasa gitnang 1,000 agri-truckers lamang daw sa ngayon ang meron pong valid na accreditation. Dahil dyan, pinabibilis na raw po ng DA ang proseso sa pagpaparehistro para maaprubahan kaagad ang mga aplikasyon sa pareho pong araw at ma-activate ang toll exemption sa loob lamang ng 24 na oras. Nagsagawa daw ng Kadiwa Trade Fair ang gobyerno para mabili po ang mga gulay ng farmers natin sa Benguet. Sa programang ito, sinabi ni DA spokesperson Arnel de Mesa na mamahagi daw ang nabiling supply sa ilang komunidad sa Metro Manila. Nagpadala na rin daw ang gobyerno ng halos 40 mga truck matapos isiwalat ng mga trader na humina nga ang bentahan dahil wala nang bumabiyahe dahil sa mahal na petrolyo. Ipinag-utos na rin daw ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tulungan ang mga magsasaka sa Bugyas na pinili na lang na huwag anihin ang kanilang mga gulay dahil mas lalaki ang lugi dahil sa gagastusin sa produktong petrolyo. Pinag-aaralan na rin daw ng DA ang pagtatakda ng floor price sa mga gulay para mabawi ng mga magbubukid ang kanilang ginasta sa pagtatanim. Depende sa area yan, Manong Ted. Talagang medyo komplikado pagdating sa gulay kasi nga highly perishable ang gulay. Pero yun naman ay patuloy na tinitingnan ng ating kagawaran kung posible talaga na magkaroon ng cap. Yan nga po ang tinig ni Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture. Samantala, baka nakikinig ngayon si ASEC Arnel de Mesa. ASEC, ano po, pakikontak lang po yung ating case study sa Bugyas. Baka lang kayo nahihirapan kumontak kasi nga po problematic ang signal doon. Pero hinihintay po ang tawag ng DA ng farmer po dyan sa Bugyas, si Romeo Wagayan, para nga sa kaukulang tulong na maaari maibigay ng kagawaran sa mga magbubukid doon sa naturang lugar dyan sa Benguet. Samantala po naman, balak ko daw ng DPWH na palawakin ang F. Manalo Bridge. Ito po'y sa Pasig at ito'y gawing 4 na lanes imbis na 2 lane lamang. Yan nga daw po'y para po mapabilis ang biyahe ng mga motorista at mapaganda ang
kapasidad ng naturang tulay. Nais daw po sana ng ahensya na simulan na po ngayong taon ang permanenteng pag-aayos sa naturang tulay. Yun nga lang, naharap po ang pamahalaan sa right-of-way issues na naman na bahagi po ng tulay na nasa Quezon City. Kaya posible daw hong matulak ang konstruksyon sa susunod pang taon. Oras daw po na masimulan po ang paggawa sa tulay ay naasahan pong makukumpleto ito sa loob lamang ng 1.5 taon. Maalalang nasira ang tulay sa Pasig nang mabangga ng barge sa gitna po ng bagyong Karina noong pong 2024. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.